Dahil hindi maibenta, itinapon ng ilang magsasaka sa Bayambong, Nueva Vizcaya ang mga inaming kamatis. Pinulot ng ilang residente ang mga kamatis para hindi tuloy masaya. Ayon sa pamunuan ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, nagsabay-sabay ang anihan ng kamatis sa Northern at Central Luzon. Bukod dito, prioridad daw ng mga trader ang mga malalaking variety ng kamatis. Ipinagbigay alam na raw na ang nangyari sa Regional Office of Agriculture Department para sa kaukulang aksyon. Sinusubukan pa namin makuha ang reaksyon ng DA. Bukas na po magsisimula ang araw na confirmation of charges ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw po ng ICC na pagpapagilig at hindi paglilitis ang maganap ngayong linggo. At mula sa The Hague, sa Netherlands, nakatutugla si Maris Umali. Maris? Pia Morgan, magandang umaga mula rito sa The Hague, Netherlands, at narito nga tayo ngayon para sa confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsisimula na nga bukas. Pero bago nito ay magkakasama muna nagsasagawa ng press conference ang Duterte Panagutin Europe Network. Kasama na rin po ang mga kinatawan ng mga pamilya ng biktima, pati na rin yung kanilang legal team. At layunin itong aktibidad na ito na manawagan para sa pananagutan at hustisya para sa mga biktima. Narito po ang aking report. Mag-iisang taon matapos dakpin sa Pilipinas at dalhin sa The Netherlands at humarap sa unang pagkakataon sa mga hukom ng pre-trial chamber ng International Criminal Court. Bukas, magsisimula ang hearing ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naharap siya sa 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder, bunsod ng madugong kampanya kontra droga mula noong mayor pa siya ng Davao City hanggang naging Pangulo ng Pilipinas. Sa February 23, 24, 26 at 27, itinakda ang confirmation of charges hearing. Ayon sa ICC, hindi ito paglilitis. Magdedesisyon ng pre-trial judges kung may sapat bang ebidensya para isakdal ang dating Pangulo. Naunang pinagbigyan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang petisyon ni Duterte na siya'y lumiban o hindi humarap sa pagdinig. Pinahintulutan naman ng Chamber ang paglahok sa pagdinig ng mahigit 500 biktima. Dadalo rin sa pagdinig ang prosecutor, defense team ng dating Pangulo at legal representatives na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres na ibinigay ng ICC para sa mga biktima. Habang tatayong case manager ng mga biktima, si Nicolene Arcana. Pero umapela sa desisyon ng ICC and Defense Counsel ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman. Hiniling niya ang pag-disqualify sa mga abogado at case manager ng mga biktima dahil umano sa conflict of interest na posible raw maka-apekto sa pagsasakdal. Pagkatapos ng pagdinig ngayong linggo, may 6 na pong araw ang pre-trial judges para pag-aralan ang mga ebidensya at magbigay ng desisyon. Kung mapapatunayan matimbang ang mga ebidensya, iaakyat ang kaso sa trial chamber na siyang mamamahala sa mga susunod na hakbang sa paglilitis. Pero kung magpasya pre-trial chamber na hindi sapat ang mga hawak na ebidensya, hindi pa malinaw kung agad palalayain ng dating Pangulo. Ang malinaw, ititigil muna ang ICC proceedings at maglalabas ng mga susunod na hakbang ng chamber. Posible silang humiling ng iba pang ebidensya, magsagawa ng karagdagang investigasyon, o baguhin ang sakdal kung lumabas na sa ibang krimen mas akma ang mga ebidensya. Pia, binanggit naman o inanunsyo ng pamilya Duterte na hindi pinahintulutan ng ICC na makadalaw ang kahit sino man sa mga miyembro ng pamilya habang isinasagawa o idinaraos yung mga proceedings. Ang mga abogado naman ni Duterte ang dadalo para sa kanya sa confirmation of charges sina Salvador o si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, Martin Delgado III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Attorney Salvador Panelo. Samantala, Pia, hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin yung isinasagawang press conference. At maya-maya naman, bago mag-alas 2, ay pupunta rin po yung mga grupong ito doon sa mismong harapan ng International Criminal Court para doon iala yung kanilang mga 2752 biktima at kumbaga
paalaala rin dun sa mga nangyari dun sa mga biktima ito. Kasunod nga ng press conference na ito at bilang simbolo rin ng kanilang patuloy na panawagan sa hustisya para sa gaganapin o sisimulang confirmation of charges hearing bukas. Pia? Mula sa The Hague, Netherlands, maraming salamat, Marie Zumani. Panibagong insidente ng pagbuho ng mga basura. Nangyari po ito sa isang landfill sa Rodriguez, Rizal. May 3 na paulat na nawawala. Impormasyong bineberipika ng mga otoridad. At mula sa Rodriguez, Rizal, nakatutuklay. Ituloy ang search and retrieval operation ng pamunuan ng Rizal Provincial Sanitary Landfill dito sa Rodriguez, Rizal. Matapos ang nangyaring pagbuo ng basura sa landfill noong Biyernes. Grabe! Wow, mga tao! Kumuha ang basura. Hindi namin alam kung may natabunan o wala. Kagustuhan ng Rizal Provincial Sanitary Landfill ng kunan ang video na ito. Nagulat na nila kung saan yung gatuloy. Kaya mga tao, nasa baba na. Sabi ng tubuko ang video, nakikita 7:52. pwesto na nag-aakyatan ang mga tao. Ayon sa tagapagsalita at legal representative ng International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated na may-ari at operator ng provincial landfill, nangyari ang pagbuho alas 3 ng hapon noong Biyernes sa Phase 5 ng landfill. Sabi ng pamunuan, 3 bulldozers ng landfill ang kumpirmadong bumagsak sabay ng pagbuho ng mga basura. Nakuha na raw ang mga ito at ngayon kinukumpuni. Nagtamo ng minor injuries ang mga operator nito. Wala pa rin silang impormasyon kung may mga nawawala. Sabi ng pulisya, Hindi pa mo natin makonfirm dahil wala pa po tayong pangalan at titingnan, wala pa po tayong official report na naibibigay. Considering na wala pa rin po magbigay na report ng ating mga expert po. Hindi sila po magkukonfirm kung talaga may nangyari yung may mga biktima ko talaga na sumama rin sa nagkapunan na nagkapunan. Wala po kung din confirmation sense na site po kasi mahirap nang bumibigay ng numero ngayon kasi po baka sakali lumabas po sa aming investigation iba naman po ako ng lumabas nakikutod sa ilan po ng aming producer ay medyo bumuo po ang mga signal source. kasalukuyang nagsasagawa ang kumpanya ng search and retrieval operations. Ang Rizal PDRRMO, hinihintay po na ang opisyal na report mula sa LGU kaugnay ng insidente bago magbigay ng anumang pahayag. Ivan, update mula sa MDRRMC, mga mangangalakal yung mga sinasabing nawawala dito sa landfill. Patuloy naman ang pagpasok at paglabas ng mga truck ng basura, so patuloy ang operasyon nitong provincial landfill sa kabila ng pagbuho noong Biyernes. Ivan? Maraming salamat, Athena Imperial. Excited na sila Glyza Castro at Kelvin Miranda sa isang malaking pagsasama-sama soon sa Encantadia Chronicles Sunday. Narito ang ating chika. Dalawang kapuso ang kinilala sa acting awards ng isang streaming platform. Winner ng Best Actress si Glyza De Castro para sa 2025 musical drama film na Sinagtana. Malapit daw sa puso ni Glyza ang pelikula, lalo't may koneksyon ito sa kanyang namayapang ama. Napakapagpahulugan itong role na to sa akin kasi ito yung huling pelikula na napanood ng tatay ko. Tapos, siya yung mismong nagturo sa akin ng mga kanta, nagpatulong sa tatay ko ng mga chords, ganito, kung paano tugtugin yung mga songs namin sa pelikula. Best Supporting Actor naman si Kelvin Miranda para sa pelikulang Everyone Knows Everyone. Masaya ako kasi na-appreciate nila yung ganitong klaseng tema. At parang ganito lang yung kapitbahay nyo kasi. Parang nanonood ka lang sa kapitbahay nyo habang pinapanood yung pelikula namin. So, very relatable. Yet ready na rin siya para sa kanyang reunion project with Rian Ramos. Kung nagustuhan nyo daw ang tema at kanilang team-up sa The Rich Man's Daughter, siguradong magugustuhan nyo ang kanilang upcoming film. And speaking of reunion, isang inaabangang pagsasama-sama ang naganap sa Encantadia Chronicles Sunday. Excited na si Glyza na gumaganap bilang sirena at si Kelvin Huclays Adamus na mapanood ito ng mga kapuso. Nakita natin ang muling pagkabuhay ni Perena at kung paano niya muling ipagtatanggol
Encantadia at ang kanyang mga hadiah at mga anak. Excited ako sa magiging vlog talaga. Kumbaga, dinadala na kami doon habang paunti-unting dinadala sa amin yung script and habang nasushoot namin yung iba. Nare-reveal sa amin na talagang mas pinaghahandaan yung story ng Sandra ngayon. Up next, ex-Kapuso housemates sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Ano kaya ang nilulook forward sa nalalapit na Big Night? Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend.